na balita ngayong tanghali. Detalyadong video na ginawang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas noong June 17, inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Vice President Sara Duterte magiging tunay na lider ng oposisyon. Ayon kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Uniteam lusaw na ayon sa dating opisyal. Umano'y pagiging bagong lider ng oposisyon ni VP Duterte kinontra ng Liberal Party. PBBM administration ang akong tutugunan ang kakulangan ng nurses sa Pilipinas. Pag-iinspeksyon sa mga warehouse at bahay sa Pampanga na maaaring pugad ng Pogo nagpapatuloy. Baguio City nananatiling Pogo-free ayon kay Mayor Benjamin Magalong. At nationwide brownout naranasan sa bansang Ecuador. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 20, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagbitiw si Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit hindi nagbigay ang pangalawang Pangulo ng anumang dahilan kung bakit ito nag-resign. Ang detalya sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Inanunsyo ng palasyo na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte mula sa pagiging kalihim sa DepEd at co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Sa 30-day notice na ibinigay ng ikalawang Pangulo, wala itong sinabing dahilan ng resignation sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit inihayag nito na ang kanyang pagbibitiw ay hindi na mababawi. Personal namang nagtungo si VP Sara sa tanggapan ng Kagawaran ng Edukasyon upang i-anunsyo ang kanyang pagbibitiw bilang DepEd Secretary. June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Sa kanyang talumpati, wala ring direktang dahilan na inihayag si Vice President Duterte kaugnay sa kanyang resignation. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Para naman kay Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro, welcome ang pagre-resign ng Vice Presidente sa gabinete. Matagal na anya sana rin ginawa ni VP Sara ang pagbibitiw sa DepEd upang makapaglagay ng ibang mas karapat-dapat na mamumuno sa ahensya. Nasayang umano ang 2 taon sa pwesto ng kalihim ng DepEd para maisaayos ang problema sa edukasyon maging ang sahod at benepisyo ng mga guro. Mawawakasan na rin anya ang red tagging at tuluyan ng mabubuwag ang NTF-ELCAC na instrumento lamang sa paglabag sa karapatang pantao at pagpapakalat ng fake news. Ngunit ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, inirerespeto ng ahensya ang pagbibitiw sa pwesto ni VP Duterte. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na si Vice President Sara Duterte na ang susunod na magiging leader ng oposisyon kontra Marcos administration. Ito ang inihayag ni Attorney Roque kasunod ng pagbibitiw sa gabinete ni VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Isa sa aming tingin kung bakit medyo naliligaw ang mga oposisyon kay Marcos ay dahil walang leader. Paano ka nga magiging oposisyon sa Marcos? Samantalang ang inaasahang leader ay nandoon, kabahagi pa rin ng official family ni Marcos. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang oposisyon ng leader. Hindi na po tayo headless chicken.
Dagdag pa ni Roque, ang pagbibitiw ni BP Sara sa gabinete ay pagpapakita lamang aniya na dissolve o lusaw na ang unit team. Ang unit team ang campaign team nila PBBM at BP Sara sa panahon ng kampanya noong 2022. Mariing tinutulan ng Liberal Party o LP ang naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Vice President Sara Duterte na ang bagong leader ng oposisyon matapos itong magbitiw sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni LP spokesperson at dating Senador Leila de Lima na may mga panuntunan ang pagiging isang oposisyon. Ani ni de Lima, isa na rito ang pagkakaroon ng pundasyon ng accountability, transparency at pagmamalasakit sa mamamayan. Kapakanan din anya ng taong bayan ang inuuna ng oposisyon. Sinabi pa ng tagapagsalita ng Partido Liberal na ang pagkalas ni VP Sara sa administrasyon ay pag-amin lamang umano na palabas lamang ang unity sa unit team noong 2022 elections. Nirerespeto ng ilang senador ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na magbitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Para kay Senate President Francis Cheese Escudero, inaasahan na ang pagbaba sa pwesto ni BP Sara bilang kalihim mula ng simulang atakihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid ng Vice Presidente, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Family. Mas naging hayagaan niya ito ng manahimik si BP Sara sa mga polisiya ng administrasyon sa mga issue gaya ng West Philippine Sea, Bagong Pilipinas Hymn, mga kaso ni Apollo Quiboloy at iba pa. Suportado naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang desisyon ng Vice Presidente. Para sa mambabatas na kilalang kaalyado ng mga Duterte, tiwala siyang para sa ikabubuti ng mga Pilipino ang kanyang naging konsiderasyon sa ginawang aksyon. Patuloy anyang susuportahan ni Senator Bato si VP Sara mapaanuman ang kanyang desisyon at posisyon. Si Senator Amy Marcos nagpahayag din ng suporta kay VP Sara at sinabing mananatili ang kanyang tiwala at pagmamahal sa Vice Presidente. Patuloy anyang sasamahan ng presidential sister si VP Sara sa iisang hangarin na magtagumpay ang Pilipinas. Para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, agad na dapat maghanda si Pangulong Marcos para sa ipapalit kay VP Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Anya, dapat nasa loob ito ng DepEd at pamilyar sa problema ng sektor ng edukasyon. Umaasa naman si Senator Sherwin Gatchalian na mananatili sa kagawaran ang mga undersecretary ng DepEd at ipagpapatuloy ang mga polisiya ng kagawaran. Pumangalawa sa pinakakulelat ang mga Pilipinong estudyante pagdating sa creative thinking sa pinakabagong report ng Program for International Student Assessment o PISA. Base sa resulta ng pag-aaral, nakapuntos ng average 14 points ang Pilipinas, na second to the lowest kasunod ng 13 mean score ng Albania. Wala pa ito sa kalahati ng 33 points average sa isinagawang creative thinking assessment sa ilalim ng Organization for Economic Cooperation and Development ng PISA. Kabilang naman sa highest performing ang mga estudyante mula Singapore, South Korea, Australia, New Zealand, Estonia at Finland. Wala pang inilalabas na reaksyon ng Department of Education sa usaping ito. Tinalakay sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kasama ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group ang mga hakbang upang matugunan ang kakulangan ng mga nurse sa bansa. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano-ano yung mga hakbang na ito ng pamahalaan? Yes, agad nagbigay nga ng update sa pulong sa Malacanang kahapon ng PISA Healthcare Sector Group at iba pang ahensya ng pamahalaan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
upang matugunan ang kakulangan ng mga nurses sa Pilipinas at Filipino healthcare professionals na nais kuhanin naman ng ibang mga bansa. Ayon kay PISAC Healthcare Sector Lead Paulo Borromeo, may binuo ng programa ang Commission on Higher Education at CHED upang mahikayat ang public at private sectors na kumuha ng nursing underboards sa kanilang mga institusyon at may enroll sila sa review program upang makakuha naman sila ng test. Ayon kay Borromeo, 457 clinical care associates na unang batch na nakapasok na sa 7 higher education institutions para sa kanilang board reviews. Tumaas rin anya ang nursing board passers simula noong 2022 kumpara noong bago tumama ang COVID-19 pandemic. Dagdag pa ng PISAC, patuloy ang interagency collaboration para sa ilang programa tulad ng bilateral labor agreements, balik nurse program at best CHED credit transfer. Gumagawa na rin ng hakbang ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang makabuo ng bilateral agreement sa ibang mga bansa na handang sagutin ang gastos o isubsidize ang edukasyon ng mga Filipino nursing students na kalaunan ay kukuhanin sila upang i-hire. Tinitignan na rin ng mga otoridad sa local government units o LGUs ang Adopt a Hospital program at iba pang hakbang upang matugunan ang kakulangan ng mga nurse. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration na patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang Filipino seafarer na sakay ng MV Tutor. Ito ay sa kabila ng mga napaulat na patay na ang naturang tripulante at pinaniniwala ang lumubog na ang naturang cargo ship sa Red Sea. Alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga hakbang na ginagawa ng OWA para sa paghahanap ng nawawalang marino? Dahil patuloy na nakikipag-ugnayan ang Overseas Workers Welfare Administration o UWA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno hanggang sa mga international agencies. Ito ay upang matiyak na natututukan itong lahat ng aspeto ng investigasyon kaugnay na sa paghahanap ng Filipino seafarer na sakay ng MV Tutor matapos ito patakin ng Houthi rebels sa Red Sea. Sa pinahayag, sa nilabas na panghayag ng ahensya, sinabi ni Former Administrator Arnel Ignacio na gagawin nila ang lahat ng makakaya para mahanap ang nawawalang marino. Magbibigay rin ng regular na update ang OWA sa pamilya ng nawawalang tripulante kaugnay sa progreso ng search and rescue operations. Kahapon nakipagpulong ang pamilya ng nawawalang marino, sina OWA Admin Ignacio, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, at ang Pangulo ng Manning Agency ng Seafarer. Napag-usapan ng mga ito ang status ng MV Tutor at update sa paghahanap sa nawawalang marino sa gitna ng mga ulat na posibleng lumubog na sa Red Sea ang bulk carrier. Habang sinabi naman ng United States National Security Council sa White House na patay na ang naturang Pilipinong tripulante. Ngunit hindi pa rin kinukumpirma ng Department of Migrant Workers at ng Department of Foreign Affairs ang mga nabanggit na ulat. Gayunman, tiniyak ng DMW sa pamilya ng nawawalang Pilipino na makakakuha sila ng ayuda mula sa ahensya habang siniguro naman ng OWA na aalalayan at hindi nila iiwanan ang mga kaanak ng marino. Mamayang hapon ay magsasagawa ng press briefing ang Department of Migrant Workers na pangungunayan ni Secretary Hans Kakdak. At dito nga ay ito ay upang magbigay ng update kaugnay nga dito sa MV Tutor at kaugnay na rin sa mga hakbang para matiyak ang kaligtasan at ang seguridad ng mga Filipino seafarers. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Isasagawa ngayong araw ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region ang public hearing ukol sa panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Patuloy naman ang panawagan ng iba't ibang labor groups na maaprubahan ang dagdag sahod. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano-ano ang inaasahang mapag-uusapan sa public hearing tungkol sa dagdag sahod ng mga manggagawa sa NCR?
Aga inaasahan ngayong araw dito sa public hearing ay ang adjustment nga sa minimum na sahod para sa mga manggagawang Pilipino. Inilatag sa nasabing pagdinig ang mga ipinasang wage hike petitions ng iba't ibang labor groups kung saan nakapaloob rito ang dagdag sahod na kanilang petisyon. Ayon sa Department of Labor and Employment, na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ay magpapasya kung gaano kalaki ang idaragdag sa sahod matapos ang pagdinig ngayong araw. Kaya hinihikayat ang mga employer, manggagawa at organisasyon ng paggawa na lumahok dito sa pampublikong pagdinig. Hanggang ngayon aga patuloy ang panawagan ng mga manggagawang Pilipino kasama nga ang iba't ibang labor groups dito sa dagdag sahod dahil hiling nila ang nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawa sa bansa. At dagdag pa ng DOLE na inaasahan na maaprubahan ng RTWP-BNCR ang bagong round ng pagtaas para sa mga minimum wage earners sa rehiyon sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Ayan muna ang update, balik sa'yo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nakumpiska ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang nasa 25 million pesos na halaga ng mga peking liquefied petroleum gas o LPG sa Pangasinan. Ito ay matapos na magsilbi ng search warrant ang mga otoridad sa ilang tindahan ng LPG na umunoy iligal na ibinibenta. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong mga nakumpiskang peking LPG sa Pangasinan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sinalakay nga ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang refilling station ng LPG sa Pangasinan. Ito ay matapos na makatanggap ng report ng CIDG na nagbebenta ng illegal na LPG ang ilang tindahan sa lugar. Bitbit ang search warrant sinugod ng CIDG ang Centurion LPG refilling station sa barangay Nilumbot, Mapandan, Pangasinan. Nakumpiska sa lugar ng 2 lorry truck, 2 unit ng Toledo weighing scales, 4 na filling machine with filling heads, 47 na green cylinder seals, various hoses at gas pump equipment, assorted receipt, documents, ledger at cash na nagkakahalaga ng mahigit sa 32,000 pesos. Nakumpiska din ang calculator at LPG cylinder tank. 3 empleyado, Ella, ang nakatakas ng mga otoridad habang nakatakas naman ang may-ari na naturang refilling station. Ang mga suspect, Ella, ay mahaharap sa patong-patong na kaso. Ella? Leia, isa ako sa mga consumer na bumibili ng LPG. Paano ko malalaman kung ito ay illegal? Tama ka dyan, Ella, dapat ay mayroon itong tatak mula naman sa DTI dahil nilalagyan yan na mga tatak kung ito ay pumasa doon nga sa mga pagsusuri na ginagawa ng Department of Trade and Industry. At saka kailangan ay makikita din ng mga consumer, Ella, yung mga permit. Kailangan ang mga store ay mayroong mga permit na katunayan na dumaan ito sa tamang proseso at nabigyan ng permit ng mga LGU, Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Inilabas na ng Armed Forces of the Philippines ang mga video ng nangyaring pangaharas ng Chinese Coast Guard sa rotation and resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong Lunes. Makikita sa video ang walang pakundangang aksyon ng CCG sa tropa ng Pilipinas. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung detalye nitong video na inilabas ng AFP at gaano ba kalayo itong insidente na ito sa BRP Sierra Madre? Nasa harapan lang mismo ito nung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yung nangyaring solusyon at katunayan ilan doon sa mga video na ibigay ng AFP ay kuha ng mga tauhan ng Philippine Navy na nakaistasyon doon sa BRP Sierra Madre. Yun ay pinakagi ng Armed Forces of the Philippines kung saan kinuyog at pinalibutan ng mga Chinese ang mga Pilipinong sundalo.
Sa isang video na ito, makita na inaambahan ng mga Chinese ang mga Pilipinong sundalo ng tutulis na sandata. Naghagis din sila at tuloy-tuloy ang pagbusina ng sirena ng kanilang mga patrol boat upang guluhin ang sitwasyon ng Pilipino. Sinanggadya sa gasaan ng Chinese ang reed ng Philippine Navy. Dito naputol ang daliri ng isang sundalong Pilipino. Sa video namang ito, makikita na ang pag-amba ng palakol ng isang Chinese sa mga sundalo at sinisigawan pa nito na huwag silang kikilos. Makikita na pilit na kinukuha at hinihila ng mga Chinese ang mga lubid ng mga rigid hull inflatable boat at rubber boat ng Philippine Navy. Ang AFP na nasa BRP Sierra Madre ang nagawa na lamang sabuyan ng tubig ang mga Chinese. Ang mga sailboat at rib ng Chinese patuloy pang bumubuelo para sagasaan ang mga rubber boat at rib ng Navy. At may nambato na rin ng mga Chinese. Sa isa pang video, pilit kinukuha ng Chinese ang lubid ng rib. Nang hindi ito makuha, pinalo na lamang ang rib. Kitang-kita rin sa video kung paano sinungkit ng Chinese ang isang bag ng isang Pilipino. Makikita na hindi bababa sa 8 ang nakapaligid na sasakyang pangdagat ng China. Sa huling video, dito naipit ng mga Chinese vessel ang isang reed ng Navy. Inilayo nila ito sa lugar. Dito, ninakaw ang mga baril, iba pang mga gamit, mga cellphone ng mga sundalo at pinagsisira ang rib. Sa kabila nito, lumaban pa rin ang mga sundalo at ipinagtanggol ang kanilang posisyon. Tinawag naman ni AFP Chief Public Affairs Colonel Sergio Trinidad na barbaric ang hakbang na ito ng China. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hinuyog at ninakawan umano ng mga Chinese sa mga tauhan ng Philippine Navy na lula ng motorboat na nagsagawa ng RORIN mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., pamimirata ang ginawang ito ng mga Chinese at dapat ibalik ng mga ito ang ninakaw ng mga armas at personal na mga gamit. Binisita rin ng AFP Chief ang mga sugatang sundalo sa Palawan kahapon. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Hinajak ng mga Chinese Coast Guard ang lehitimong operasyon na rotational and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre nitong Lunes ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Tinawag niyang pamimirata ang ginawa ng Chinese Coast Guard personnel kung saan inipit ng 2 steel-hulled boat ng China ang rigid-hulled inflatable boat ng Philippine Navy. Sa kasapilitang sumampa ang mga Chinese sa rib ng mga sundalong Pilipino. Ninakaw din ng mga Chinese ang 7 baril na disassembled at nasa gun case pa. Ihahatid sana ito sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. For me, this is piracy already, no? Piracy, because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Sinira rin ang motor ng rib, communication device at binutas ang mga rib. Kinuha ang ibang mga gamit kabilang na ang mga cellphone ng mga sundalo. Sa kabuuan, 2 rib at 2 rubber boat ang sinira ng mga Chinese Coast Guard. The number of firearms that were looted, they are CAR 15. So long firearms ito. 7 firearms were looted and forcibly taken. Meaning, nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Initially, they destroyed the communication equipment,
the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel. Sinubukang lumaban ng mga sundalo, ngunit dahil wala silang armas, wala silang magawa kundi ipagtanggol ang sarili gamit ang kamay. Outnumbered din ang mga sundalong Pilipino, isang RIB ng Pilipinas kontra sa 8 steel boat ng China. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ng mga sundalo ang mga Chinese na may mga bolo, sibat, kutsilyo at iba pang matutulis na bagay at binabantaan ang mga sundalong Pilipino. We saw in the video how the Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, lumaban po with their bare hands, with their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng Chinese Coast Guard palabas, palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them. Walang hawak na armas ang mga sundalo para maiwasan ang persepsyon na pagsasagawa ng armed operation. Now, one of our guidance when it comes to the conduct of roaring, no firearms will be handled or shown by our personnel to the Coast Guard personnel. And we are doing that to avoid misperception that we are conducting an armed operation. So the firearms were looted actually, and they were disassembled. Panawagan ng AFP sa China, ibalik ang kanilang mga ninakaw at bayaran ang kanilang mga sinira. So our action now is that we are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. Babayaran nila po yun dahil hindi po tayo papayag na ganun lang na sisirain nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila. Dahil sa insidente, naputol ang isang daliri ni Seaman First Class Jeffrey Facundo nang maipit dahil sa pagsampa ng steel boat ng China sa RIB ng Philippine Navy. Kahapon, dinalaw siya ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. upang personal na tignan ang kanyang kalagayan. Kinausap din ang iba pang sundalo sa Western Command upang pataasin ang kanilang moral. Ginawaran din siya ng Wounded Personnel Medal bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Ayon kay First Class Jeffrey Facundo, payag pa rin ito na ma-deploy sa lugar kung siya ay gumaling na. Nananatili din daw na mataas ang moral ng mga sundalo sa kabila ng insidente. Pag gumaling ka ba, may balak nang bumalik? Sir. Saan sir? Order tayo. Very good. So, maganda yung attitude na yan. Ryan Nakanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para sa dating Defense Secretary na si Orly Mercado, tit for tat o dapat gumanti na ang Pilipinas sa agresyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Samantala, nagpahayag na ng pangamba ang Estados Unidos sa posibilidad ng paglala ng sitwasyon sa disputed territories. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Panahon na upang magpakita ng matinding aksyon ng Pilipinas laban sa ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ang iginiit ni dating Defense Secretary na si Orly Mercado. Anya, dapat ipakita din ng Pilipinas na ipinagtatanggol ang teritoryo nito laban sa agresyon ng China at hindi lamang umaasa sa mga kaalyadong bansa. Dapat ang sagot natin dyan, tit for tat din. Meron tayong mga sektor sa bayan natin, natatakot na, bakit baka girahin tayo, kaya ba natin ng China? Bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin tayo ilalaban? Kumuha tayo ng water cannon at gawin natin yung tubig ng Pasig River, yung maruming tubig. Yun ang bomba natin, tignan natin kung di puro galis ang mga Chinese
Navy nila. Dagdag pa nito, dapat ding patatagin o ayusin ng BRP Sierra Madre ang barkong isinadsad sa Ayungin Shoal ng Philippine Navy noong 1999 para magsilbing tirahan ng mga sundalo at magbantay ng ating teritoryo. Nagpahayag naman ng pangamba ang Estados Unidos sa posibleng mas malalang pangyayari sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kinundina rin ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder ang provokasyon ng China. Kasabay nito ang muling pagdidiin sa commitment ng Estados Unidos na suporta para sa kaalyadong bansa. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Kinundena rin ng mga kongresista ang panibagong agresyon ng China laban sa Pilipinas sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Isang Philippine Navy service member ang naputulan ng daliri at 6 na iba pa ang nasugatan kasunod ng banggaan ng isang Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal araw ng Lunes, June 17. Nangyari ito matapos ipatupad ng China ang isang no trespass rule sa kanilang inaangking karagatan. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, mas kailangan ng matinding hakbang ng Pilipinas kaugnay nito. Well, sumusobra na talaga yung mga in-check. No? Ang aggression na pinapakita nila sa West Philippine Sea, even if resupply mission lang sana yun, is parang pambabastos na sa sovereignty ng Pilipinas. Tiniyak din ng kongresista ang pagsusulong ng mas malaking pondo para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa taong 2025. Ang mga ahensyang ito ang nagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Batay naman kay Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers, lantaran na ang ginagawang pananakot ng China. Dagdag pa nito, dapat tapatan din ng Pilipinas ang no trespass rule ng China. Ito obvious na hindi na to pangbubuli. Pananakot na talaga itong gagawin nila, no? At ginagawa nila, no? Kapag sila ay pumasok o nag-trespass sa ating teritoryo, dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila. Dahil isang pagpapakita ito ng pagrespeto sa ating mga pulisiya at ating batas dito sa ating bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas sa sitwasyon sa West Philippine Sea, naniniwala ang isang policy analyst na nasa tamang direksyon ang Marcos administration sa pagresolba sa maritime disputes sa China. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Tama ang direksyon ng foreign policy ng Marcos administration, partikular na sa pagresolba sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ng policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko. Ayon kay Yusinko, nararapat lamang ang ginagawang hakbang ni Pangulong Marcos na pakikipag-usap sa ibang mga bansa at maisulong ang pagsunod sa international law. As far as the government is concerned, the tract that President Marcos has set given his speech, I think we are on the right track. We adhere to international law and the rule-based order of in our region, diba? And consequently, ang focus natin dalawa, yung tinatawag na ASEAN centrality and also regional cooperation, no, with like-minded countries. So dyan na pumapasok yung sinasabi mong multilateral approach, no. Sa kabila nito, hindi rin dapat anya isara ng Pilipinas ang pakikipag-usap o bilateral talks sa China upang maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Ito ay habang pinapalakas ng Pilipinas ang kanyang defense capabilities at alyansa sa ibang mga bansa. That door to a diplomatic resolution should always be open, no? And that means we should also be ready to be on that table when that time comes. So wag dapat tayong mag-aksaya ng oras na nakikipagbangayan pa tayo dun sa mga opisyal nila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Kinuwestiyon ng makabayan Black lawmakers ang anilay tila pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng huling pangyayari sa West Philippine Sea kung saan may isang sundalong lubhang nasugatan dahil sa banggaan ng isang Philippine vessel at Chinese ship. Dagdag pa ng mga ito, dapat iakyat na ang agresyon ng China sa international bodies. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung reaksyon ng makabayan Black lawmakers dito sa panibagong harassment na ginawa ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa may West Philippine Sea? Aga pare-parehong kinundena ng makabayan Black lawmakers yung ginawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Pero nagtataka si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro saan ay kawalan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling pangyayari sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon sa kongresista, hindi pwedeng business as usual ang Pangulo sa isyung ito at hindi sapat ang pagkondena lamang sa aksyon ng China. Isang Philippine Navy service member ang naputulan ng daliri at 6 na iba pa ang nasugatan kasunod nga ng banggaan ng isang Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal araw ng Lunes, June 17. Ayon naman kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, dapat dalhin na ng pamahalaan sa international bodies gaya ng United Nations ang ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng mga mambabatas, dapat ding ipatawag ang Chinese ambassador sa Manila kaugnay ng insidente. Nananawagan din ng makabayan Black lawmakers sa pag-demilitarize sa West Philippine Sea. Ito'y lalo na't nangyari ang pinakahuling girian sa kasagsagan ng isinasagawang military exercises ng Japan, Estados Unidos, Canada at Pilipinas. Naniniwala naman ang isang mambabatas na si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores na dapat ang Armed Forces of the Philippines na ang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal at ng protective maneuver sa WPS at sa ating exclusive economic zone. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinabulaanan ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang bagong paratang laban sa kanyang pagkatao. Samantala, hinimok ng isang mambabatas ang gobyerno na bilisan na ang paghahain ng kaso para mapatunayang hindi Pilipino ang alkalde at mapigilang tumakbo sa darating na eleksyon. Narito ang report ni Harleen Delgado. Mariing pinabulaanan ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang panibagong alegasyon ni Senator Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y pagiging Chinese citizen ng alkalde. Noong Martes, naglabas ang mambabatas ng kopya ng Special Investors Resident Visa na mula Board of Investments at Bureau of Immigration o BI kung saan posible umanong Guo Huaping ang totoong pangalan ni Mayor Guo. Ayon sa isa sa mga abogado ng alkalde na si Attorney Nicole Hamila, walang alam o kinalaman si Mayor Guo sa mga dokumentong ipinakita ng senador. Hindi rin anya kilala ng alkalde ang sinasabing Chinese national. We deny the allegation and Mayor Alice Guo is ready to face any legal consequences or any battle in the proper forum po to assert her claim. Nanindigan anya si Mayor Guo na isang Pilipino ang kanyang ina at patunay din umano ang kanyang Philippine passport na isa siyang Pilipino. Pero giit ni Gatchalian, mayroon umanong Chinese passport ang alkalde. Kaya kumbinsido na raw ang senador na iisang tao lang si Mayor Guo at Guo Huaping. Tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application. Doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice Guo. Kinumpirma ng BI na galing sa kanila ang mga dokumentong nilabas ni Gatchalian, ngunit hindi masabi ng ahensya kung iisang tao lang si Mayor Guo at Guo Huaping. Hinihimok ngayon ni Gatchalian ang Office of the Solicitor General o OSG na kumuha rin ng kopya ng mga dokumento para opisyal na magamit sa paghahain ng quo warranto case laban kay Mayor Guo. Para sa mambabatas, dapat nang bilisan ng OSG ang investigasyon, lalo na't ayon sa kampo ng alkalde, may planong muling tumakbo si Mayor Guo sa 2025 elections.
Importante yung action ng Solicitor General. Magpa-file sila ng case at dito patunayan ng Office of the Solicitor General na hindi siya Filipino. At yun na nga, nagsinungaling sila doon sa kanilang birth certificate. Importante yan. That's the first step. Dahil kung nangyari yan, then hindi na siya pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kasi dahil isusulat mo doon, are you a Filipino? Hindi niya na ma-check yun, yung box na yun. Isasagawa ang susunod na pagdinig ng Senado sa susunod na linggo kung saan tatalakayin na rin ang delayed na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang pag-inspeksyon ng Philippine National Police at local government units sa Pampanga sa mga warehouse at business establishments at maging sa mga bahay-bahay na maaring pinamumugaran ng iligal na pogo sa probinsya. Mula sa Florida Blanca, Pampanga, makipalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na yung development dyan sa isinasagawang inspection ng mga warehouse sa Pampanga at meron ba silang panibagong nadiscovering pogo dyan? Magandang tanghali, Aga. Simula pa nga nung Sabado hanggang ngayon ay tuloy-tuloy nga itong ginagawang pag-inspeksyon at house-to-house inspection nga at sa mga warehouse at mga business establishment. Pero talagang ni isa ay wala pa silang nahuhuli na mga illegal pogo, pati yung mga nagmamay-ari ng mga Chinese national. 5 araw na mula pa noong Sabado na sinimula ng Pampanga PNP ang pagkakandak ng house-to-house inspection, lalo na sa malalaking warehouse at business establishment kung saan maaaring nagtatago ang mga illegal pogo bukod pa sa Porac. Ang masaklap nito, wala ni isang illegal pogo pa silang nahuhuli sa farm scam at illegal pogo sa mga bayan at barangay. Kabilang sa mga nainspeksyonan ng lugar sa Pampanga ay ang Barangay Balite, Puensuceso at Tilapayong sa bayan ng Arayat. 6 na warehouse ang kanilang napuntahan na pagmamay-ari ng mga foreigner. 4 dito ay mula sa Chinese. Pero wala naman silang nakitang illegal pogo operation, kundi pagawaan ng tela, bodega at bakal. Sa Guagua, Pampanga naman, isang resort sa Barangay San Matias na pagmamay-ari din ng isang Chinese pero negative naman sa illegal pogo. Sa bayan ng Apalit sa Barangay Balukok naman, isang business establishment na kanilang napuntahan kung saan may 18 bakanting warehouse sa loob nito. At sa monitoring na ito ay pagmamay-ari din ng isang Chinese foreigner. Under monitoring ito ng PNP at ito ay karamihan sa loob ng bodega o warehouse ay wala pang okupado. Aalamin pa ng PNP kung sino mga mangungupahan dito at hihigpitan. Samantala sa Bacolor, Pampanga naman, natapos na nilang mapuntahan ang 21 barangay na mga warehouse at business establishment. Bukod pa yung kanilang pinuntahan ng mga bahay-bahay. Tuloy-tuloy ang kanilang house-to-house inspection at continuous monitoring na ginagawa sa mga napuntahan nilang establishmento. Sa ngayon, Aga, dito naman sa Calantas, Florida, sa bayan pa rin sa bayan ng Florida ay kasalukuyan ngayon nag-i-inspeksyon ang PNP Florida kasama itong Bureau of Fire Protection at ang Municipal Engineering at dito ay isang adhesive warehouse na mayroong 8 warehouse ang meron dito pero wala namang nakita ng mga illegal pogo dito sa lugar. Mamaya naman ay pupunta kami sa steel warehouse sa isa pang barangay dito sa Florida para mag-inspect ang Florida Blanca para mag-inspect ang PNP. At yan mo latest live mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Tiniyak ni Mayor Benjamin Magalong na nananatiling pogo-free ang Baguio City. Ito ang tugon ng Baguio LGU sa gitna ng mga kontrobersyang kinasasangkutan ng mga pogo sa Pilipinas. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano ang sabi ni Mayor Benjamin Magalong? May mga lumapit na rin ba sa kanya noon bilang bagong upong mayor ng Baguio para magkaroon ng pogo dyan? Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon nga kay Mayor Benjamin Magalong, 3 years ago
hanggang last year ay may mga kumakausap sa kanya na kung pwede ay may magtayo ng pogo dito sa lungsod ng Baguio. Pero ayon sa alkalde, bawal ang pogo sa siyudad ng Baguio. Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang mariing sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kay Mayor Magalong, ayaw niyang dumating pa sa punto na magkaroon ng isyu ng POGO sa lungsod. Unang-una, wala pong POGO dito. At alam niyo, 4 years ago, 3 years ago, until last year, talagang sunod-sunod yung mga pakiusap sa akin na kung pwede magtayo sila rito ng POGO. Pero sabi ko, Baguio City is a character city. So bawal yan dito. Sinabi nito na ang POGO ay nagdudulot ng iba pang krimen katulad ng money laundering, prostitution, intimidasyon at iba pang side business. 3 years ago at nitong nakaraang taon ay mayroong muling kumausap umano kay Magalong na kung pwede silang bigyan ng permit na magtayo ng POGO sa City of Pines, ngunit sinanggihan ng alkalde. Ayaw lang natin ng mga ganong klaseng gambling dito. Bawal dito. Gambling dito. Bawal dito. Another is, it's a very controversial na issue. So, sabi ko nga, ulitin ko, Baguio City is a character city. Mababatid na nitong Pebrero ay naprubahan na sa House Committee on Games and Amusement and House Bill 5082 at House Resolution 1197 na layong iban ang POGO at ideklara ang operasyon nito na iligal. Matatandaan na ilang mga kongresista ang nais na tuluyan ng iban sa bansa ang POGO dahil sa hindi maganda ang dinudulot nito dahil sa mga krimen na kinasasangkutan nito. Samantala, maging ang mga residente ng Baguio, pangunahin ang mga kabataan sa lungsod ay hindi rin pabor sa pagtatayo ng POGO sa lungsod. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sa nalalapit na eleksyon sa 2025, inaasahang ipatutupad ng Commission on Elections ang pagre-require sa mga kakandidato na gumamit ng mga campaign materials na gawa sa biodegradable items. Ito ay may kaugnayan sa inaprubahan ng COMELEC na pagbuo ng Committee on Environmentally Sustainable Election. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may parusa bang ipapataw ang COMELEC doon sa mga kandidato na hindi gagamit ng biodegradable items sa kanilang campaign materials? Magandang tanghali aga. Merong parusa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ikukonsidera nila na election offense o paglabag sa mga panuntunang panghalalan ang hindi susunod sa kanilang pulisiya at disqualification ang maaring parusa para rito. Inaprubahan ng Commission on Elections and Bank ang panukalang pagbuo ng Committee on Environmentally Sustainable Election. Ito ang babalangkas ng mga panuntunan upang mamantini ang environmental integrity tuwing may halalan. Isa sa ipatutupad na ng COMELEC ay dapat biodegradable ang mga materyales na gagamitin sa kampanya katulad ng mga poster. Ito ay madaling matunaw at walang masamang epekto sa kapaligiran. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng gumamit ng mga plastic o mga PV. Kinakailangan may policy direction na at yan po sa ating mga guidelines ay dapat included na yung paano poprotektahan ang ating pong kalikasan. Aga isasama rin dito ng COMELEC na maiwasan ang noise pollution o sobrang iingay tuwing kampanya na pati sa gabi ay nakabibingi ang ginagamit ng mga sasakyan tuwing pumaparada o nagpaparada yung mga politiko. Ayon sa COMELEC, kasama sa kanilang plano na pipirma ang mga kandidato o partido politikal sa ilalabas nilang panuntunan na sumunod sila dito. We are also going to give task the candidates and the political parties with the responsibility of cleaning up after the elections. Ikinatuwa naman aga ng Eco Waste Coalition ang hakbang na ito ng COMELEC at upang ang lalong epektibo yung pagpapatupad nito ay dapat din anya na mayroon ngang karampatang parusa
na ipapataw sa mga hindi susunod dito. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inihahanda na ng Department of Transportation o DOTR ang diversion road na pwedeng daanan ng mga motorista kapag isinara na ang bahagi ng Mindanao Avenue simula sa June 29. Ang pagsasara ng kalsada ay upang bigyan daan ang gagawing konstruksyon ng Tandang Sora Station sa Metro Manila Subway Project. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ang traffic project ng DOTR sa oras na isarayang bahagi ng Mindanao Avenue? Ella, inaasahan na itong bahagi ng Mindanao Avenue na ito ay magbibigat yung daloy ng mga sasakyan dahil nga itong kahabaan na ito ng kalsada ay kahit wala pa yung construction, talagang nagkakaroon na ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Dahil yan doon sa dami ng mga malalaking truck na dumadaan dito, pati na yung mga provincial bus na palabas ng Congressional Avenue at ng North Avenue. Inanunsyo nga ng Department of Transportation o DOTR na simula sa June 29, araw ng Sabado, ay isasara yung dalawang outer lane ng southbound ng Mindanao Avenue. Meron silang inihahandang diversion road sa gilid ng kalsada para doon sa mga light vehicles. Yung hakbang na ito ay para bigyang daan yung konstruksyon ng Tandang Sora Station ng Metro Manila Subway Project. Dahil inaasahan ang matinding traffic, humihingi ng pangunawa ang DOTR sa mga motorista at nag-aabiso na dumaan muna sa mga alternatibong ruta para maiwasan na lalo pang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Inaasahang maapektuhan dito yung mga motoristang nanggagaling sa Mindanao exit ng NLEX at mga galing Quirino Avenue na patungong Congressional Avenue at sa North Avenue. Ella, kapag isinara nga sa June 29 yung bahagi na ito ng Mindanao Avenue, meron na lang isang lane yung bukas sa Mindanao Avenue tsaka yung sa diversion road. Kaya inaasahan na talagang bibigat dito yung daloy ng mga sasakyan. Ito nga diversion road na nasa likuran natin, nakita natin na merong ongoing na construction pero merong bahagi doon na nalatagan na ng asfalto at inaasahan nga na dyan dadaan yung mga motorista simula sa June 29. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nagkasundo sina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un na magtutulungan ng dalawang bansa kung may agresyon laban sa mga ito. Ginawa ng Russian President ang anunsyo kasunod ng pag-uusap ng dalawa sa pagbisita sa Pyongyang. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Putin sa bansa simula taong 2000. Para naman kay Kim, nasa mas mataas na antas ngayon ang alyansa ng Russia at North Korea. Naranasan sa Ecuador ang isang nationwide blackout dahilan upang mawala ng supply ng kuryente ang nasa 18 milyong tao araw ng Miyerkules, June 19. Isinisisi naman ng Public Works Ministry ang power cut sa pagkasira ng transmission line. Bunsod nito na apektuhan ng subway system at traffic light sa Kapitolyong Quito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng large-scale blackout ang Ecuador. Nagwagi ang bansang Germany kontra sa reigning champion na Team France sa isinagawang Men's Volleyball Nations League 2024 kahapon. Ang detalye sa report ni Rina Villamor Camara. Sa second game day ng aksyon, naglaban naman ang dalawang European countries. Ang world number 12 na Team Germany at ang world number 7 na Team France. Ang Germany dinumina ang first set sa kanilang mga atake at net block sa scores na 25-24. Sa second set naman, dikit ang laban dahil ang France unti-unting gumanti sa kanilang mga service aces 25-27. Sa third set, matawagan ng yellow card si coach Michal Winiarski ng Germany.
Pero lamang pa rin ang German sa kanilang 17-11 cushion bago nila tuluyang nakuha na nga ang ikatlong set sa 25-20. Hanggang sa hindi na sila nagpatinag kahit pa sa mga solid attacks ang binatawan ng France para iuwi ang panalo sa 25-23. Best player of the game si Leonard Graven na sumalo ng maraming digs para sa Germany. I told guys in timeout when we were losing like 2018, I think that we have to now take some risk and be courage in some situation because I believe that we can break them, and it was like this. I'm really happy. It's a big boost and one really important step towards the big gold Olympic Games. Sunod na makakalaban ng Germany ang Canada habang kakaharapin naman ng Team France ang Iran. Sa sumunod na laro, napabagsak naman ng Iran ang Team USA kagabi sa mahabang 5-setter action 26-28, 25-23, 25-18, 26-28 at 15-13. Pinangunahan ito ni Poria Hossein Kansande na nakapagambag ng 22 attack points sa kupunan. Ito ay may tuturing na malaking panalo para sa kanila matapos ang 8 magkakasunod na pagkatalo. Sa ngayon, ang Iran ay nasa pang-16 na pwesto pa rin habang ang Team USA ay nasa 12 rank ng liga. Tanging 8 kupunan na lamang ang aarangkada sa quarterfinals round na gaganapin na sa bansang Poland sa susunod na linggo. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 1 na nagsasabi, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.